Blessing na magkaroon ng family, but at the same time, challenging, right? Kung wala tayong knowledge, paano tayo mag-raise ng family, at ang end po nito ay magkakaroon ng broken homes, magkakaroon ng heartbreaks kapag hindi po tayo ready na magkaroon ng family, correct? Kaya very important to study this lesson, especially sa church, mga kapatid. So, family, it's a blessing from the Lord, and also, ito din po ay challenge para sa atin. Sa panahon natin ngayon, maraming nagbabago. Yung values, nagbabago. Generations, I think malaking factor ay yung sa technology. Malaking impact yan. At siguro, ito'y challenge sa mga congregations or even sa mga homes natin. Challenging yon para sa atin, mga kapatid. Ngunit ang salita ng Panginoon, ito ay timeless. Magagamit natin ito. Paano natin i-manage ang ating family? So raising a godly family in today's world, nandyan pa rin po yung ating topic or theme, and why home matters to God. Why home matters to God? Bakit ba ito mahalaga? Dahil ang Panginoon, siya ang nag-build ng family, siya ang nag-start ng family, siya ang nag-design ng family, at sa family natin ay pwede tayong makapag-produce ng mga faithful na believers sa Panginoon. Imagine if our family, hindi natin sila maturuan at makakapag-produce tayo ng mga rebellious na mga children, mga kapatid. So very important itong topic po na ito. So dinesign ng Panginoon ito, at yung family natin, ito'y nagre-reflect kung paano natin ipakitunguhan ang ibang mga tao. Kasi training ground, yun yung last lesson natin, ito'y training ground natin, mga kaibigan at mga kapatid. So, we are so busy, very busy sa mga trabaho natin, mga career natin. Gusto nating mag-improve yung ating life, yung ating business, yung ating careers, yung ating education. Kumukuha tayo ng mga ibang mga subjects pa or mga topics pa para ma-improve yung life natin, yung ating career, parang ganon. Pero how about our family? Sinasabi ba natin na, Lord, paano din ba ma-improve yung aking family? Parang ito ang idea po niya, mga kapatid. Naalala ko yung isang brother, many years na po ang nakalipas, sabi niya, para magkaroon ng isang strong na congregation, first, sabi niya, strong individual, strong family equals strong congregation. Dapat strong ang isang family para magkaroon ng isang strong na congregation. So babalik ko talaga. Ito yung origin, but at the same time, ito rin yung tragic story. Why tragic? Yung Genesis chapter 24 ito yung first na minention about covenant, about marriage. First na family. Tayo ngayon, may sarili tayo mga pamilya, right? Pero ito yung first na minention na family. Ito rin yung first na worship. Genesis chapter 4, di ba? Nag-offer si Abel at si Cain. Yung first worship po ito. Okay? First family, first covenant. And at the same time, ito rin yung first murder na na-mention sa Bible. How come? Na ito yung first worship, first family, pero ito yung first murder. Ang Bible, ipinakita niya lahat ng mga sides para matuto tayo sa mga kaparaanan to. Romans chapter 15 and verse 4, sabi niya na isulat ito para matuto tayo. Bakit natin inaaral ito? Para matuto tayo, mga kapatid. Sabi ng Genesis chapter 2 and verse 8, and then the Lord God said, it is not good. Ang Diyos ang siyang nakapansin. It is not good, yung una niyang term. O sinabi, it is not good that man should not be alone. So yung family's belongingness. Di ba masaya pag may mga reunion, Brother Elmer? Masaya. Sino hindi ba masaya pag may mga reunion, di ba? Nagkikita-kita for how many years? Maliliit pa lang sila noon. Ay, malalaki na sila. So reunion, happiness. Kaya sabi niya dito, it is not good that man should not be alone. Bakit? May possible yung loneliness. At sa family, ang siyang magpo-fulfill nito. Yung katuwaan, yung kasiyahan. Ano?
Then sabi ng verse, I will make him a helper fit for him, which is yung kanyang wife. Then verse 24, Genesis chapter 2 in verse 24, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. So hindi po ito isang social arrangement itong family, kundi ang Diyos ang siyang nag-start nito. Isipin po ninyo yon. Ulitin ko po yon, hindi siya social arrangement, but ang Diyos ang nag-build, ang nag-design, ang nag-start, ang nag-originate ng family, mga kapatid. Ito sinasabi ng scripture sa atin. Kaya naman po, in this lesson, pasalamatan natin yung mga families sa Bible na nagsimula. Yung family ni Adan. Sabi nga kanina, well, tragic yung family niya din. First marriage, first covenant, Nakita din natin yung mga stories na to. But magpapasalamat tayo sa kanila. Magpasalamat tayo sa family ni Abraham. Dahil kung wala yung family ni Abraham, which is preserve yung genealogy ng ating Panginoon, paano na tayo ngayon? Magpasalamat tayo sa family ni Noah, na sa lahat ng mga generations, halos lahat ng mga tao that time ay hindi sila nag-obey kay God sa ating Panginoon. Only the family of Noah. 8 souls were saved. Imagine that. Sabihin natin thousands or millions ang tao noon, 8 tao lang ang siyang na-save, na-preserve yung genealogy ng ating Panginoon through the family of Noah. Pasalamat tayo sa kanya, kay Abraham, kay Joseph. Sino pa ba? Joseph sa New Testament, ang ating Panginoong Jesus, na dahil sa family ng ating Panginoong Jesus, ay naipanganak ang ating tagapagligtas. Ngayong oras pong ito, meron po ba kayong nasa isip, sino po ang mga family na nag-preach sa inyo, nag-start na mag-preach sa inyo? In that way, ay nakilala nyo ang ating Panginoong Jesus. I think it's about time na magpasalamat din tayo sa mga families or individual na ginamit ng ating Panginoon para makilala natin siya. So imagine that, kung gaano kahalaga ang ating family. Ang pamilya po, why home mothers? Why school mothers? Bakit ba tayo nag-aaral? Lahat tayo dumaan dyan sa pag-aaral. Tinuturoan tayo sa mga subjects natin, magkaroon ng critical thinking. Paano tayo magkaroon ng better decisions natin? To be honest, struggling ako nung nag-aaral ako when it comes sa math. Gusto ko noon na mapasali ako doon sa Dean's Lister, but talaga, ang math talaga ang siyang Hindi ko kaya ang math. May mga tao magaling sa math. Pero kailangan kong ipasa yung subject na yon. Sa home, ganun din. Mga kapatid, kailangan nating ma-train, like yung last Sunday, train up a child in a way should go. When he is old, he will not depart from it. So my training ground, my mission, my goal, dapat so sa school, tinuturuan tayo kung paano magkaroon ng critical thinking, even our character. Natututo rin dito, literacy, numeracy, critical thinking, problem solving, at marami pang iba. But in our home, natututo kung paano natin mahalin yung kapwa natin, paano natin mahalin ang Diyos, paano tayo magtrabaho sa tahanan, mas malaki kanyang impact. Mga kapatid, no one can replace our family. Wala po. Kaya ganun kahalaga ang family. Ika nga po that our family is the embassies of God's kingdom. Matthew chapter 19 and verse 14, but Jesus said, let the little children come to me and do not hinder them, for to such belongs to the kingdom of heaven. In Proverbs chapter 24 in verses 3 and 4, by wisdom a house is built. Very important sa home ang may wisdom. Yung wisdom na sinasabi nito is the wisdom that comes from the Lord. Wisdom is discerning what is good and evil, what is right and wrong. Ano ang true friends at hindi true friends. And that is wisdom. At sabi niya dito, and by understanding it is established. By knowledge, the rooms are filled with all precious and pleasant riches.
So, ini-start ng Proverbs chapter 24, yung salitang by wisdom. So, itinuturo niya sa ating mga homes, sa ating mga tahanan, meron yung wisdom that comes from the Lord dahil siya ang nag-start ng ating home. Ito ang sinasabi po ng verse, mga kapatid. Sabi po ni Benjamin Franklin, si Benjamin Franklin ay kilala po siya bilang founding fathers of the United States of America. At ang sabi niya, an investment in knowledge pays the best interest. So ito yung kanyang understanding about knowledge. But comparing doon sa Proverbs chapter 24 kanina, verses 3 and 4, sabi niya, by wisdom, a home is built. So ito yung highlight na very important ang home, ang family talaga. Very important ang training sa home. Ito yung sinasabi ng main verse natin, mga kapatid. Ang pinaka-wise na investment ay walang iba kundi sa ating mga tahanan. Kagalakan ng isang parents, tatay, nanay, na makita niya yung kanyang mga anak na maliliit pa noon at sila ay lumaki na sila, nakapagtapos na sa pag-aaral. Iba yung joy na makita mo yung family mo na nagpa-prosper sila sa buhay, nag-excel sila sa buhay, masaya sila sa buhay. At isang heartbreaks din para sa isang family na pinalaki niya yung bata na hindi man sila lumaki na may takot sa Panginoon. At yun yung sinasabi ng Book of Proverbs, isang heartbreaks para sa isang family na merong mga conflicts and misunderstanding. Nag-enjoy tayo sa church, nag-enjoy tayo sa ministry, but babalikan natin ang home natin. It's about time to examine, to assess our family. Ito ay sinasabi po ng Bible para sa atin. Si Apostle Paul ay ang family. Sabi niya Apostle Paul kay Timothy sa 1 Timothy chapter 3 verse 4 and 5, he must. Ibig sabihin, ito isang requirement. Hindi ito pwedeng hindi, pwedeng oo, hindi ganon. He must, yung word na must is a requirement talaga. Sabi niya, he must manage his own household well. Then sabi niya, with all dignity, keeping his children submissive. So sabi niya, well, para maging leader sa church, sa mga deacon, mga bishops, dito sa church, doon sa time ni Apostle Paul, he must manage his own family well. Kasi sabi niya, kapag hindi nila ma-manage yung family niya, paano niya i-manage yung church like 50 or hundreds na mga tao? Or sa family niya is 10 sila, masyado na marami yun. O 2 or 3. Hindi niya kayang i-manage at yung marami, 50 or hundreds, paano niya i-manage? Ito ang point ni Apostle Paul. Then sabi niya, for if someone does not know how to manage his own household, again, household pa rin binanggit dito, now, how will he care for God's church? So ito yung question po niya. Mahirap yata na nagpipreach tayo, mga kapatid, at yung ating mga kasambahay, parang hindi naman sila, yung respect, yung comfort, yung obedience ay wala sa atin, to be honest. Brother Charlie, sabi ko sa misis ko noon, kay Sister Joy, sabi ko, Sister Joy, please lang huwag mo akong aandirin. Yeah, sinabi ko yon sa kanya. Sa ngayon, hindi pa naman po. Okay. But yeah, importante yon, yung principle na yon, mga kapatid. So si Paul, favorite metaphor niya, church, managing one's household well is a qualification for church oversight. So let us examine, let us assess our home. Titus chapter 1 verse 6. If anyone is above reproach, the husband of one wife, and his children are believers and not open to the charge of debauchery or insubordination. Ito sinasabi. Titus chapter 1 and verse 6. Ang una na makukonvince sa mga message natin, no other than our family.
Amen po ba? Kesa sa iba. Ito ang sinasabi ni Apostle Paul dito. Sa ating mga tahanan, dito nasusubok or na-challenge or natitrain yung ating mga character. Sabi po ng Bible, Luke chapter 16 and verse 10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Sa home, masusubok natin yon. Character. Hindi lang natin tinuturuan yung mga bata mag-excel sa kanilang grades, academic performance. Turuan din natin sila, paano sila makitungo sa mundo, paano nila i-overcome yung problem nila in real life situation kapag may family na sila. Home proves our work ethics. Nakikita tayo ng mga bata, paano tayo magtrabaho, kung lagi ba tayo nagko-complain, yun ang makukuha din ng mga bata. Sabi ng Bible, Proverbs chapter 31 verse 27, she watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Sa tahanan, dito nasusubok din ang paano tayo makitungo sa ibang mga tao. Colossians chapter 3 verse 13, bear with one another or with each other and forgive one another. Forgive as the Lord forgave you. 1 Timothy chapter 3 verse 5, sa tahanan nasusubok din or natututunan paano mag-handle ng mga kapirahan. Sabi ng Bible, or paano tayo, yung mga responsibilities sa tahanan. 1 Timothy 3:5, if anyone does not know, sabi sa verse kanina, how to manage his own family, how can he take care of God's church? So sa family, natututo tayo paano tayo mamuhay sa real life situation. So lead well at home. Kasi ito ang test, mga kapatid. Titus chapter 1 verse 6, an elder must be blameless. So very important ang character or reputation. Faithful to his wife, and whose children believe. Yun ang sabi ng Titus chapter 1 and verse 6. So, sa ating tahanan, dito na-validate yung ating integridad. Ang first, sabi ko kanina, ang first na maniniwala sa atin, ang family natin. Yun ang dapat. And even yung authority or spiritual authority, nagsisimula po sa tahanan, mga kapatid. Proverbs chapter 22 in verse 6, train up a child in a way he should go. So ito yung sinasabi ng Bible sa atin. If parents are responsible, they cannot lead their family well. They lose their moral authority. Ephesians chapter 16 verse 4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the training and instruction of the Lord. Titus chapter 1 verse 6 hanggang sa 7. If you can shepherd your household, it's hard to influence others sa church, mga kapatid. So, anong gagawin natin? Kung meron tayong ministry outside, ang first na mission target natin ay ang ating family. Yun ang sinasabi ng Proverbs chapter 22 and verse 6. Ito po ang ating first school, ang ating mga tahanan, mga kapatid. What children catch at home, they carry into life. Kung anong mga natututunan nila sa mga tahanan, nakukuha po nila. O nagagawa din po nila ito sa labas, mga kapatid. Kapag hindi natin ginawa ang mga ministry sa loob ng ating mga tahanan, tayo po ay nagiging prone na target ng ating enemy. Kapag hindi po natin nagawa po yun, mga kapatid. Nais natin sa ating family na gusto po na ang ating mga anak ay sumusunod sila sa mga sinasabi natin with love and joy. Ito yung sinasabi ni John, 3 John 1:4, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. And I hope sa mga parents na nandito, like me, ay masaya tayo na nakikita natin yung mga anak natin at hindi po
yung sakit ng kalooban na sinasabi ah, ni ni King Solomon, mga kapatid. Broken homes don't just break walls, they break trust and stability and belonging. Para maiwasan natin yan, balik tayo sa original plan ng Panginoong Diyos. Di ba sabi natin kanina, siya ang nag-start po nito, ang tahanan. Kaya maiwasan natin yan, balik tayo sa original plan ng Panginoong Diyos. Di ba sabi natin kanina, siya ang nag-start po nito, ang tahanan. Kaya may reminder sa atin ang book of Matthew chapter 19 verse 6 about oneness sa marriage. Nung last Sunday sinabi natin, very important to work out yung inyong marriage or ating marriage. Kasi tayo yung role model. Kapag nakikita na tayo po ay may mga conflict sa loob ng tahanan, mag-struggle, ang first na mag-struggle ay ang ating mga anak. Kaya iwasan, tignan, i-work out yung marriage. Mga kapatid, kaya i-assess natin ang ating family. Very important na tignan yung mga family sa Bible. Tignan at kunin yung mga principles na mabubuti para sa kanila. About their faithfulness. About their hospitality. Like sila Abraham, si Joseph, sila Moses, at marami pang mga example sa Bible. At yun ang gusto ng Diyos, maging masaya ang ating mga tahanan. Mga kapatid. The title po niya is Home Improvement. Keys to Building a Happy Home. At isa sa mga libro po na yon, sa highlight niya, sabi niya, God doesn't just desire that our homes appear ordered. He wants our hearts renewed so that our homes reflects His character. Hindi lang po may order, okay tayo sa labas, but even inside our home, ay okay din siya. Ang first na maka-enjoy ng ating yung fruit of the Holy Spirit ay yung ating family, hindi sa labas. Nung last Sunday, sabi natin, pwede ko namang mahaba ang pasensya ko sa mga kaibigan ko, mga co-worker ko, pero when it comes sa asawa ko at anak ko, parang medyo mas maikli ang pasensya ko naman sa kanila. Change that. Yung formula na yon, mga kapatid. Kaya naman, ipanalangin natin yung ating mga family. Actually, ito po isang 7 days challenge. Kapag mananalangin tayo sa gabi, mag-start mamayang gabi. Parents, ipag-pray ang mga anak. Ipanalangin natin yung kanilang career. Ipanalangin natin yung kanilang school, kanilang buhay. Ipanalangin natin sila. Vice versa, mga anak, ipanalangin natin ang ating mga magulang. Ito ay isang 7 days challenge. Maaari po ba tayong tumayong lahat at sama-sama nating basahin itong isang simple prayer po na ito. Tayo po tayong lahat. Pagkatapos po nito, ilingin natin si Brother Ralph in response dito sa ating message po na ito. Sama-sama po nating basahin itong simple prayer, mga kapatid. Basahin po natin. Ready? Father, unless you build the house, we labor in vain. Turn hearts of parents to children, and children to parents. Teach us to forgive and love one another. Protect our homes from the evil one, and make our tables places of prayer and joy. We dedicate every family here to you. In Jesus' name, amen.